Hello again, ganda ka chika life! For today's video, pag-uusapan muli po natin ang Katden at syempre marami matutuwa lalo na po yung mga Katden fan, Katden family. At syempre hindi rin po natin maiiwasan na marami din malulungkot sa ating topic ngayon, no? Lalo na po ang mga Katniel fans. Alam niyo po ba na isa sa mga malalapit na sa Katden si Mr. George Gamboa, kinonfirm po niya na nung last Sunday is magkasama po sila. Kasama niya po ang Katden, si Miss Catherine Bernardo and then Mr. Alden Richard. Ito is meron siyang resibo. Meron po ako ipapakita ang resibo to na ito is talagang legit. Hindi po tulad ng sinasabi po ng isang vlog na naging topic nga po natin sa last episode po ng topic natin na yun nga po kumakalat na itong si Mr. Daniel Padilla is umaaligid-aligid sa Casa Bernardo. Ito po yung subdivision po ni Miss Catherine Bernardo. So ito na nga po, legit po ito, isa pa ng Katden na sobrang fan po talaga siya. Matagal na po siyang fan ng Katden na medyo malapit na rin po siguro sa puso ni Mr. George Gamboa. Itong fan na to, ang sabi nga po niya sa kanyang post, si Alden na ba at Kat officially, sagutin mo ibang question na hindi mo nasagot, hahaha, gym body. And then a few minutes ago, nag-reply naman po itong si Mr. George Gamboa ng mga emoji. Maraming emoji yung niya, mga siguro is 7 pieces. Yung iba is nakatikip yung bibig, parang sinasabi na tahimik lang siya. Yung mga iba namang emoji niya ginamit niya is nakadila. And then nag-reply po siya na house cat din. Tumugon naman po itong si Mr. George Gamboa. Nag-reply din po siya dun sa message na tinatanong kung kumusta ang cat din. Ito pong sagot niya, good naman, magkakasama kami nung Sunday. Ito kasi si kay Mr. George Gamboa, naniniwala ko kasi nga malapit siyang kaibigan ng Katden. At ito nagkita-kita sila nung Sunday pero wala man lang nakalabas na mga resibo, di ba? Walang nakalabas na mga resibo or picture or video clip man lang na magkakasama nga silang tatlo. Kasi nga, siguro nagkita-kita sila sa bahay ni Miss Catherine Bernardo or sa bahay ni Mr. Alden Richard or meron silang hangout na sobrang special at walang nakakaalam. May ganun kasi nga magkakaibigan niya sila. And then, alam naman po natin na itong si Mr. Alden Richard at Miss Catherine Bernardo, kung magkakaroon man sila ng relasyon. Sabi nga ni Mr. Alden Richard na kapag nagkaroon siya ng relasyon, gusto niya yung tahimik, private, yung hinihiling nga niya po sa ating mga fans, sa mga fans nila na maging private yung magiging love life niya. At saka po isipin po natin ito pong sinabi ni Miss Catherine Bernardo, the last interview niya, ay hindi siya plus. Kung hindi po ako nagkakalang mali, may isa po siya interview sa isang magazine. Ito po yung sabi niya, no looking back, only moving forward. Dagdag pa ni Miss Catherine, ang lalim kasi ng word ng forgiveness. For me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life. Diba sabi nga po niya yun, siya mismong nagsabi si Miss Catherine Bernardo. Dagdag pa nga po ni Miss Catherine Bernardo, I forgive you to my peace of mind, for clarity and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik sa isang magazine. And forgiveness, I don't know. She takes a long breath. Ang lalim kasi ng word ng forgiveness. For me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarify and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik. There is silent understanding to give respect for whatever good we had in the past. I think that is where we should be right now. I don't want to force things if I'm not ready. Let's just leave it that way. Kaya nga budong po sa marami nangangambang mga Katden na iniisip nila na baka bumalik itong si Miss Catherine Bernardo. Pumunta po tayo dun sa sinabi nga po ni Miss Catherine Bernardo, yung sa interview niya nga po, mismo sa kanya pong galing yon na pwede niya pong patawarin ang isang tao pero hindi niya pong hahayaan na bumalik sa kanya. Kasi ang dami ko na nababasa mga comment, lalo na po sa dating Twitter na ang daming comment na sinasabi na nagkabalik ka na daw. Etong si Mr. Alden Richard is hindi na siya nanliligaw, hindi na tinuloy yung panliligaw niya kasi nga nagkabalikan na ang Katniel. Kaya ako naniniwala kay Miss Catherine Bernardo dun sa lahat ng mga sinabi niya.
nung nakaraang mga interview niya, doon ako humahawak at doon sa mga pinapakita ng cut din na yung pag-care nila sa bawat isa, doon ako humahawak, doon ako naniniwala lamang. Kasi nga, kung totoong solid cut din ka, hindi ka makikinig sa mga ibang sinasabi about sa cut din, lalo na po sa mga paninira sa kanila. Hindi ka makikinig. Makikinig ka lang kung isa kang totoong fans, makikinig ka lang kung ano yung nakita mong kabutihan ni Miss Catherine Bernardo and then Mr. Alden Richard. Samantala, dumako naman po tayo sa ibang showbiz balita. Patuloy pa rin nga pong pinag-uusapan ang controversial na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Ang tingin ng karamihan ay may politically motivated ito. May mga lumalabas na pangalan na ilang politiko pati nga ang Pape Incorporation ay pinagdududahan. Pero pinagdiinan ni Direk Daryl Yap na wala sinong kinalaman. Dahil sa pareho silang taga-Olongapo, kaya yun ang isa sa dahilan kung bakit niya ginawa ang pelikula. The Rapist of Pepsi Paloma is not under Pape Incorporation. It was not funded by anti-Sotos and definitely not made to clear the Sotos connection. Bahagi man ng mga nakaraang FB post ng direktor. May isang ngang source daw na nakapagsabi na hindi taga showbiz to ang nagkwentos na nakita raw ang picture ng isang super yamang tao na may connection din sa politika na kasama ni Direk Daryl Yap. Itong nga raw pong super yamang tao, matinding kalaban na isang kilalang taong malapit kay Vic Soto. Hindi naman daw siya sinasabing itong taong to ang nag-finance ng pelikulang ito, pero isa raw ito sa pinagdududahan nila. May malakas na tao ba sa likod nitong pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma? At tanong pa ng iba, hindi ba kaya ni Direk Daryl na maglabas ng sariling pera para sa pelikulang ito? Base sa coaching gamit ni Direk Daryl Yap nang dumaluit na sa summary hearing nila noong Biyernes, napakarami niyang pera. Napagkwentuhan nga ng mga media habang naghihintay sila na matagal sa hearing na yun dahil sa parehong Lexus LM350H ang sinakyang kotse nila ni Vic Soto. Sabi sa kanilang pagtatanong, worth 11 million daw ang kotseng ito na nalaman nga nila kung saan ito nabili ni Bossing Vic. Black ang Lexus LN ni Bossing Vic at Pauline Luna. Ang kay Direk Daryl Yap naman ay gray. Pero nandyan pa rin ang dudang merong talagang nag-finance sa pelikulang ito ni Direk Daryl Yap para sirain lang ang mga Soto. Ito rin kaya ang nag-finance ng legal team, Daryl Yap. Samantala, Ruro Madrid sumumpang di yayabang. Noong sa Lunes na nga magsisimula sa GMA Primetime ang Lolo, bayani ng bayan na pinagbibidahan ni Ruro Madrid. Ito ba ang pangatlong pagtatapat nila ng teleserye ni Mr. Coco Martin? Ang unang lolong ni Mr. Roro, ang best din daw nitong natalo ang huling bahagi ng probinsyano ni Mr. Coco Martin. Nagpakita ng lakas ng Crocodile Team Action Adventure Drama Series ni Roro Madrid. Kaya tamang namang magkaroon ito ng sequel. Ang sumunod na tapatan ni Mr. Roro at Mr. Coco Martin ay ang kanyang Black Rider na lumaban naman kahit paano sa malakas pa rin ang Batang Quiapo. Masusubukan ngayon itong lulong bayani ng bayan na mas pinalaki nila at ang daming karakter na involved sa kwento. Ang laki ng kaibahan nito ngayon kay Mr. Roro dahil kitang-kita mo ang confidence sa kanya ngayon lalo na't may legit na talaga siyang acting award. Sa totoo lang, may mga pagkakapareho sina ni Mr. Coco Martin at Roro Madrid pagdating sa kanila pagkatao. Kagaya ni Mr. Coco, ang dami ni ring pinagdaanan ni Mr. Roro bago niya naabot itong tagumpay na tinatamasa niya ngayon. Pero ang isa sa talagang pagkakapareho nilang dalawa ay nananatili pa rin silang mabait, humble at hindi nagbabago. May mga nakapagsabi nga na nakatrabaho ni Mr. Coco Martin at puring-puri nila ang actor-director na nananatili raw itong mapagkumbaba at hindi nakakalimot sa mga taong pinagkautangan ng loob. Sabi naman ni Mr. Roro, laging nakaukit sa isip niyang hindi siya talaga magbabago. Siguro para sa akin kasi ang paglaki ng ulo or parang maging kampante, siguro mangyayari lang yan pagka hindi ka o kumbaga parang naging ingrato sa mga nangyayari. Kasi para sa akin, everyday lagi kong pinagpapasalamat kasi alam ko anytime na gustuhin na mawala po ito, sandali lang mawawala Sagot ni Mr. Roro. Ang laging nasa isip daw niya ay ayaw niyang mabalik siya sa dating kalagayan niya. So dahil alam ko
Yung hirap na mga pagsubok na pinagdaanan ko bago ko siya makuha, hindi ko tinitake for granted. Kumbaga hindi siya pupunta sa ulo ko. Hindi ako magiging mayabang, hindi lalaki ang yung ulo ko. Kasi ayoko nang bumalik sa dati, yung hirap ko noong parang dinadaanan-daanan ka lang. Hindi ka nire-respeto na parang tingin sa'yo wala lang, na may mga sasabing hindi magaganda sa'yo. Ang hirap, and I know, ang dami nagdadanas ng ganoong klaseng pakiramdam. So gusto ko gamitin itong nangyayari sa akin to give inspiration sa mga katulad ko na nangangarap na may mga ganoong mga pagsubok na dumaan sa atin. Pero basta magpursige ka, manalig ka sa Panginoon, kung ano yung nakalaan para sa atin, mangyayari yun. Sabi pa ni Mr. Roro Madrid. So that's it for today's video. So bago po tayo magtapos sa video ito, gusto ko lamang po magpasalamat sa mga legit po na sumusubaybay sa patuloy pong pagtingtilik sa channel na to. Maraming salamat po. God bless!